Yan ang iba pero ang pinakasubahan para government. Napakalaking bahagi ng ating kasaysayan ang mga digmaang naganap sa ating bansa. At ngayon, tatalakayin natin ang ikino-consider na first major victory ng mga Pilipino during the Philippine Revolution, ang Battle of Binakayan. Ang digmaang ito ay naganap sa town of Cavite El Viejo na ngayon ay Kawit noong November 9 to 11, 1896. Pinangunahan ni General Emilio Aguinaldo ang revolusyon at sa paglusob ng kanilang grupo, naalarma si Governor General Ramon Blanco nang hingi siya ng tulong sa Espanya upang tuluyang puksain ang revolusyonaryo. November 3, 1896 nang dumating mula sa Espanya ang batalyon na may 1,328 men at 55 generals. Pero hindi rito nagpatalo ang mga Pilipino. Nagtayo sila ng mga stockade o depensa at mga trenches o kanal laban sa mga kalaban. Para maiwasan ang iba pang kapahamakan at ang mapasakamay ang Cavite sa mga ito, si Blanco ay naglunsad ng twin attacks sa stockades ng Cavite El Viejo at Noveleta. November 8, 1896 nang iutos ni Colonel Jose Marina na simulan ang pag-atake sa Binakayan Front sa Cavite El Viejo. Nagkataon namang kasabay na ipinagdiriwang noon ang fiesta ng Cavite City ng kanilang patron saint na si Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga o Virgin of Solitude. November 9, 1896, matapos ang sunod-sunod na pagsabog, nilusob ng mga Spanish soldiers ang fortification ng mga revolusyonaryo sa Binakayan. Samantala, sa gitna ng labanan, isang matandang babae ang sumali sa grupo nila Aguinaldo para ipaghiganti ang namatay niyang asawa na katipunero. Siya si Gregoria Patricio Montoya mula sa Kawit, Cavite. Sa kabila ng kanyang edad, napagtagumpayan niyang tanggalin ang pagkakatali ng wooden bridge sa Mabolo River. At dahil dito, na-delay ang pagpunta ng Spanish reinforcement sa Binakayan. Nang unti-unting nabawasan ang grupo ng mga Spanish soldiers, napilitan din silang umatras at bumalik na lang sa kani-kanilang mga barko. Dumanak ng dugo at nagbuwis ng maraming buhay ang ating mga kababayan noon. Ito ang mga pagsasakripisyong iniwan nila bilang alaala at kwento. Nang sa gayon ay hindi natin malilimutan na ang ating bansa ay worth dying for. Ako po si Kuya F, hanggang sa susunod na Kwentong Kanto.